Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Today's video ay, ang i-discuss naman natin ay kung paano kumuha ng ating PSA or pwedeng birth certificate, pwedeng Senomar, or anything na related sa PSA. So ngayon, dahil napapagod ka na bang bumiyahe, pumila, at ayaw mo masayang ang oras mo. So, mas pinadali na ng PSA kung paano tayo kukuha ng ating mga birth certificate. Okay? Hindi lang birth certificate basta lahat ng related like Senomar, death certificate, or anything. Yan. I-discuss ko yan dito sa aking channel. At kung bago pa lang ikaw dito sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, and pakihit na rin ang notification bell para sa bagong mga video na i-upload ko. Bago ko i-discuss kung paano ang step by step, kung paano tayo kukuha ng ating mga kinakailangang mga birth certificate, ano nga ba muna ang ibig sabihin ng PSA? Ang ibig sabihin ng PSA ay Philippine Statistics Authority. So, ano yung mga documents na pwede natin kunin dito sa PSA? Yung iba alam na, no? So, unang-una is yung birth certificate. Pangalawa ay death certificate. Pangatlo ay yung tinatawag nating marriage certificate and also yung Senomar. So, madalas, ito yung mga requirements. Isa sa mga requirements na kinakailangan natin kapag mag-a-apply ka, magta-travel ka, magpapakasal ka. So, malaki ang tulong na marunong tayo or alam natin kung paano tayo makakakuha ng mas madaling paraan. Ayan. Pinagaan na ng PSA, kaya meron na silang tinatawag na PSA helpline. Ayan. So, ngayon, yun na ituturo ko sa inyo kung paano siya gagamitin. At saka, napakadali na palang i-access nitong PSA helpline.ph dahil gamit lang ang inyong mga laptop, computer sa bahay, or even cellphone ay pwede na kayong makakuha ng inyong mga birth certificate, marriage certificate, death certificate, and Senomar. Ayan. Ang ipapakita ko ngayon sa inyo ay gamit lang ang aking cellphone. Ayan. Ipapakita ko sa inyo yung step-by-step procedure. O, panoorin nyo to. Sa inyong phone browser, paki-search lang ang psahelpline.ph. Ayan. So, ito yung kanilang site. Ang sabi nga dito, PSA Birth Certificate Online Application and Delivery. So, pwede nyo gamitin to request PSA Birth Certificate, Marriage, Death Certificate, or Senomar online through psahelpline.ph. Pinutin lang natin ang order now, and ito na, kailangan nating mag-choose ng certificate type. Pipili ka kung birth certificate, marriage, Senomar, or death certificate. So, dito, pipiliin natin ang birth certificate. And then, i-check lang natin tong I accept the terms and condition. Ayan, ito, i-check natin yan parehas. Then, continue. Antayin lang natin siyang mag-load. And then, may lalabas dito na question. Sabi, are you requesting for your own certificate or live birth? Yan, pili ka lang dito, my own birth certificate or for someone else. Pag pinindot natin yung my own birth certificate, ayan, and then press lang din natin yung continue. Eto na. Ito yung mga list na kailangan nating fill upan sa pagkuha ng ating birth certificate. So, dapat tama yung mga details and then press lang natin itong continue. Una, kailangan nating piliin kung ikaw ay male or female, yung first name, middle name, and last name. Ayan. Ito yung mga nauuna na kailangan nyong fill upan. By the way, kailangan nyo rin palang ilagay dito kung married ka na or single. Kailangan mo ding ilagay yung birthday. Ayan, birthday mo, kung ikaw yung kukuha or kung sino yung kukuhanan mo ng birth certificate. Kailangan tama yan. And then, ano yung mga ID na pwede mong i-present. Ayan, ito yung mga listahan ng mga ID na pwede mong i-present. Yan.
Meron tayong maraming ID dito. Ayan, kasama yung driver's license, PRC, GSIS, SSS, UMID, Pag-ibig, Voters ID, Senior Citizen kasama din. Ayan, napakadaming list of IDs dito. Pag estudyante, yung student ID, pwede rin ipakita yan. Ayan, so i-check nyo na lang, pati TIN ID, tinatanggap po. Ayan, pakiselect lang po dito sa list ng ID kung ano yung ID na meron ka. After mong piliin yung ID na meron ka, ay i-press na yung continue. Kapag ganito, pagkapindot nyo ng continue, ay merong lumabas na red. Ayan, balikan nyo lang kasi baka may na-miss out kayo kagaya ko. Ayan, inulit ko lang. Tapos, parang lumabas na dito yung kung kasal na ako. Ayan, pinili ko lang ulit yon, inayos ko lang. Ayan, o. Babaguhin mo lang to kasi madadagdagan siya ng na civil status. Piliin mo kung single or married. Tapos, ilalagay mo yung pagkadalaga mo, lalo na sa mga babae po, sa babae ito lumalabas, tapos yung apelido mo nung dalaga ka, tapos yung apelido mo nitong kasal ka na. Kailangan mo po siyang fill upan. Ayan, kagaya nito ha, inulit ko lang po. Kapag tapos mo ng fill upan, ito, yan, pindutin mo na ulit yung continue para pumunta na sa next page. Sa next page naman, ang fill upan natin, yung your name as it appears on your birth certificate. Ayan. Lalabas naman na dyan yung una mong finilapan. Then, next, continue mo lang yan. Sa next page naman, ang fill upan mo naman ay yung father's name. So, ilagay mo dito yung pangalan ng father mo. And then, kung wala kang father, check mo lang tong there is no father's name in the certificate live birth. Hindi naman literal na walang father, pero hindi naka-registered sa father's name. Yan, i-check mo yan. Pero kung may father's name ka naman sa birth certificate mo, yan, pilapan mo lang yan. Yung father first name, yung father's middle name, and then yung father's last name. And then, press mo lang ulit itong continue. After mong pilapan yung sa father, ang next naman ay sa mother's name. Ito yung tinatawag na mother's maiden name. Ito yung pagkadalaga. Ito yung pangalan, apelido, at middle initial niya nung dalaga pa siya. Ayan, filapan nyo lang yan. And then again, press continue. Pagka-press mo ng continue, kailangan mo namang filapan yung birthplace mo. Ayan, piliin mo lang dito kung saan ka pinanganak na country. Ayan, Philippines. And then, saang province ka pinanganak. I-select mo lang dyan. Ayan. Naka-drop down naman yan. So, i-scroll mo lang yun. And then, kung saan yung municipality. And then, press continue ulit. Dito naman sa page na ito, tatanungin ka kung ikaw ba ay late registered. Ayan, nakalagay naman dyan. Piliin mo lang kung yes, it was registered late, or no, it was registered on time. Ako naman, di naman ako late registered. So, no, it was registered on time ang pinili ko. Dito naman sa next page, piliin lang yung purpose ng pagkuha ng request. Kapag pinili mo naman ang passport or travel, syempre, ilalagay mo kung saan ka pupunta. And then ako, select ko na lang yung others. Ayan, tapos lagay ko lang personal copy kasi yun lang naman talaga. Pero kung for local employment, pwede mong iselect yun. Depende kung anong reason mo, bakit kukuha ka ng PSA copy ng birth certificate mo. Ayan. Dahil pinili ko nga ang other, ay magpipill up ako dito sa reason. Ang nilagay ko lang ay for copy only. Kasi, wala naman akong paggagamitan. Gusto ko lang kayong turuan. Actually, marami akong kopya pa nito. Ayan, next.
Huwag nyo rin kalimutan kung merong legal or administrative proceedings. Ayan, if there were any legal proceedings previously done, we need to know. Ayan, nakalagay dyan. So, pindutin mo lang kung ano yung problems na yon. Then, kung wala naman, press nyo lang yung none. Ito yung mga selection kasi. Then, continue. After nun, kailangan mo namang ilagay yung delivery address and contact information mo. By the way, pipili ka kung pick up or nationwide door-to-door. Ayan. Kasi pwede na siyang i-deliver mismo sa bahay nyo. Basta kung wala ka, mag-iwan ka lang ng ID and authorization letter. Ayan. So ako, pipiliin ko ang door-to-door. Ayoko ng hassle. Ayan. Ito. Tapos ilalagay mo lang yung kung sino yung tatanggap. Ayan, nakalagay naman, naka-automatic naman siya. Huwag nyo lang kalilimutang ilagay yung tamang address kung saan i-deliver yung copy ng PSA na nire-request mo. Ayan, katulad niyan. Nilagay ko na kung saan ko eksaktong address ipapadeliver yung mismong documents na kailangan ko. Ilagay nyo lang din ang inyong contact number and email address kung saan nyo gustong ma-receive yung mga notification na galing kay PSA. Ayan, then press continue. Reviewin nyo lang kung tama ba yung mga details na ibinigay nyo doon sa, or i-type mo doon sa kanina nating mga finil-upan. Ayan, basahin isa-isa, siguraduhin walang mali. Ayan, magkano ba ang halaga? 365 pesos ang babayaran. Ayan. Sabi nga dito, reminders daw, avoid transacting with online scammers. PSA helpline does not coordinate transaction and payment through FB Messenger. Ayan. And then, pakibasa na lang yung ibang mga notes dito. Pero again, 365 ang babayaran nyo. Wala nang iba. And then, pindutin lang nitong I confirm. Ayan. I-check lang yan. Then, continue. Yan, i-continue natin. Then, magpo-proceed ka na ngayon sa payment. Ito yung mga payments na pwede mong i-select. Pwede kang gumamit ng credit card. Ayan, nag-email din sa akin si PSA helpline. Then, GCash, Maya, ShopeePay, bayad online, may mga bayad center, 7-Eleven, ayan, Palawan Pawn Shop, pwede din mga ATM cards, and sa DragonPay. Ayan, i-select nyo lang kung alin dyan. And then, tapos na yon kapag nakapagbayad ka na. And then, intayin mo na lang kung gaano katagal darating yung PSA mo. According sa kanilang website, within Metro Manila, processing and delivery of paid requests take around 4 to 6 working days after receipt of payments, and additional 5 to 7 days for areas that are outside of courier standard serviceable area. Ito namang next na ipapakita ko ay tungkol naman kung hindi para sa'yo yung birth certificate or any certificate na kukunin mo. Ang pwede lang kumuha, ayan, ito yung pwede mong kunin. Yung para sa anak mo. Ayan, may son, may daughter, may father, may mother. So, in short, hindi ka pwedeng kumuha ng birth certificate na hindi naman sa'yo at hindi naman sa family mo. Hanggang dito na lang muna ang aking video. Sana may natutunan kayo, at kapag may natutunan kayo, huwag niyo naman kalimutang mag-like, mag-subscribe, and pakishare na rin itong video na ito. At kung meron kayong question regarding PSA, so pakicontact po ang psa helpline.ph. Bye!